may pa-challenge po tayo kung kaya nilang punitin ang ating Philippine flag for 500 pesos. Pero disclaimer po ito, hindi namin papayagan na punitin nila yung flag. Pag kita namin talagang papalagan nila yung 500, pipigilan namin, hindi namin hahayaan punitin to. At ating tingnan kung ano mga opinion nila. Dahil sabi sa Republic Act number 8491, bawal nating i-disrespect ang ating Philippine flag. Dahil yun ay may karapatang kaparusahan ng gobyerno. Tara, magtatanong na tayo. Maghahanap tayo ng mga papalag sa ating challenge. For 500 pesos. 10,000! Kung kaya mong punitin ang ating Philippine flag for 500 pesos. Kayo, pag basta papel lang naman to. Ops. Talaga mo punitin ni Bossing. Sir, for 500 pesos, kaya mo punitin ang ating Philippine flag. Ako kuya. Sasagutin mo o ano bang ano mo? Ako kuya, papalag ako. Pupunitin mo? Pupunitin ko po. Why? Hindi to Philippine flag natin. Okay. Hindi. It represent. Bakit kuya nasa red, nasa tas yung red? Malupit ang mga to. Ano palang ano kayo? Anong samahan kayo? The prospect. The Prospect. Taga saan kayo? Lipa po. Lipa lang din po. Taga Lipa. Then, anong ginagawa nyo ngayon dito? May contest po kami, sayaw po. Free. Ano po pag mga baranggayan po gano'n? So, no choice tayo. Kailangan nating ibigay ang ating mahiwagang friend. Pang-treat mo sa kanila. Hindi ko yung masama ba? At ano pangalan mo? Janice po. Thank you sa Thank you pagpa-participate. po. Ipang-treat mo na lang, lalo si Kuya, na kasama sa ano. Thank you. I can't take no loss. I don't even know what it costs. I hit the ground, then I go. Kuya, for 500 pesos, kaya mo bang punitin ang ating Philippine flag? Oh, bakit? Parang labag ko sa batas ko. Oh, tama. Opinion na ibang tropa mo. Baka may tropa kang kayang punitin to. Wag. Pinili. Wala. Bakit ayaw mo? Respeto. Ikaw, tol. Bakit? Respect po sa Pilipinas. Tama. Saludo. Thank you. Hindi na lang pinalaga ng ating 500. Ngayong araw ng kalayaan, kakain tayo ng isang pagkain na talaga namang bahagi siya ng ating kasaysayan. Nandito tayo sa Barangay Pinagkawitan, Lipa City, sa AJ's Halo-Halo House. Tara, kakain tayo at ipapaliwanag natin kung bakit ito yung sumisimbolo ng mga kasaysayan ng Pilipinas. Alam nyo, ang halo-halo ay parte ng ating kasaysayan. Halos lahat ng mga bansang sumakop sa atin na andito sa halo-halo. Bago pa magsimula ang World War II, meron nang nangyayaring kalakalan sa pagitan ng Kastila at ng mga Hapon. Tapos, ang mga Hapon may isang napakagandang sandatang dala dito sa Pilipinas. Alam nyo kung ano yun? Ice Shaver. Doon una pinakilala ng mga Hapon ang mga pagkain na malalamig. Kaso lamang, ang mga nakaka-afford nung una ay mga mayayaman. At noon, ang yelo, hindi mo mabibili sa restaurant o sa mga kainan, kundi sa mga hardware. Noong una, hindi naman nagustuhan agad ng mga Pinoy ang halo-halo. Ang unang mga sangkap nito ay munggo, tapos mga sweetener na dala lang din naman ng Hapon. At sa paglipas ng taon,
nagkaroon na ng kompetisyon sa pagninegosyo ng halo-halo. At dito na lang inilagay yung mga native na pagkain na meron dito sa Pilipinas, kagaya ng makapuno, kagaya ng saba. Dahil ang iba namang ingredients nito, natutunan natin sa mga sumakop na bansa sa atin, kagaya ng leche flan. Natutunan natin ang pagluluto o pagkain ng leche flan sa mga Kastila. At ang yelo naman ay impluwensya ito from America na inaangkat nga ng mga Hapon papunta dito sa Pilipinas. Kaya para sa akin, ngayong araw ng kalayaan, ang halo-halo ang isa sa sumisimbolo ng mga alaala at mga history dito sa Pilipinas.